Yo, nagbabalik ako. Matapos ang 2 weeks na pagkawala ko. Eto, magbabalik uli ako. Pero syempre, mag-subscribe muna kayo dyan. Joshua Bustria. Para sa makabago, para maka-update kayo sa aking bagong video. Pasensya na, medyo nauutal eh. Nahihiya kasi ako. So, by the way, hindi naman naka battle tong i-review natin. Ang i-review natin, eto tong kay Sir Lacanleo. Huwag kang masyadong mabait. Oy, medyo controversial na content to. Maraming taong matatamaan dito sa content niyang ito. So okay guys, simulan na natin. By the way, ang galing no? Nang unang simula niya, no? This is not a comfort zone for boys. This is a forging zone for men. Oh, yes. Napakaganda ng linya. What a sick lines from Lacanleo. Lupit nun ah. Yan pa lang. Bars na. Oh. Tuloy natin. Sa mundong ito, ang sobrang bait, hindi gantimpala ang nakukuha, kundi abuso dahil ang pagiging masyadong mabait ay parang signal na sinasabi mong pwede kang tapakan. At habang iniisip mong tama ang ginagawa mo, unti-unti ka nang nawawala at nauubos dahil ang sobrang bait sa mata ng marami ay kahinaan. At sa mundong ito, hindi ang pinakamabait ang umaangat, kundi ang pinakamatalino sa kung kailan lalaban at kailan lalayo. Kaya kung isa ka sa mga lalaking laging inaabuso, niloloko, Uy, sakit nun ah. Akala mo ano, gantimpalang matatamo mo, matatanggap mo, makukuha mo sa ibang tao, kundi pala panloloko at pang abuso. Grabe, sakit nun. Maraming tao na ano, maraming tao ang nakanasan ng ganyan. Ako, nakanasan ko din yan. Nasa pagiging mabait ko, niloloko ko, tinatapak-tapangan din ako. Ako, tanggap ko yon, nakanasan ko yon. Pero unti-unti ko yung binabago. Totoo to, masakit nga to. Masakit pero kailangan yung tanggapin para sa ating mga boys. Pati na rin sa ano, sa iba't ibang tao na wag masyadong mabait. Kasi alam mo na, pang-aabuso nga matatanggap mo. Grabe. Hits hard yun, grabe. Tuloy natin. o ginagawang option. Baka oras na para maintindihan mo kung bakit ang sobrang kabaitan ay unti-unting kumikitil sa'yo. Just don't forget to like and subscribe for more Grabe. quality contents Oo, like totoo. this. Let's begin. Number 1, people will take advantage. Ang pagiging mabait, may limitasyon lang dapat yan. Dahil sa panahon ngayon, lahat ng bagay, pagsasamantalahan na ng mga tao, kasama na doon ang pagiging mabait mo. Kindness is a strength, but unchecked kindness becomes a weakness. Kapag masyado kang mabait, gagamitin ito ng mga tao, aabusuhin nila ang kabaitan mo hanggang sa maubos ang pagkatao mo. Gagawin ka nilang kasangkapan para sa pansarili nilang interes. Hindi nila To, etong sinabi niyang to sa number 1. Totoo lahat ng sinabi niya. Gaan yan, kumbaga kapag sobra mabait sa kanila, talagang abuso matatanggap mo sa mga yan. Di lang abuso, panloloko. Bukod sa panloloko, tawag doon, yung namimihasa ng ano yan, kumbaga nananakit ng, hindi siya mananakit in physical, mga ganyang klaseng tao, mananakit siya in in the words. Grabe yun. Teka, lahat na ngayon, totoo. Maraming nakaranas ng ganyan. Ako din, ganyan din. So tuloy natin. respeto ang oras at desisyon mo. Dahil ikaw mismo, hindi mo na rin nire-respeto ang sarili mo. Wala kang boundaries sa sarili, kaya ka tinatapak-tapakan na lang Alam nyo kasi, minsan, matuto ka ding
matuto ka ding tumanggi. Kasi kapag hindi mo sila binigyan ng ng tawag dun, ganito sasabihin mo, halimbawa may hihingi sa'yo, tapos sasabihin mo, "Wah, pengi naman ako ng ganito," pero tinanggihan mo. Kasi siyempre ang tao may masasabi pa niyan, sasabihin nila sa'yo, "Ay, di tropa, walang pakisama 'to." Wag mong isipin yon. Itong message ko sa inyo, wag mong isipin yon. Okay lang yon. Kumbaga, iligtas mo rin yung sarili mo. Kumbaga, bigyan mo nga naman ng boundary, sabi ito si Sir Lacan Leo. Kasi kapag palagi kang nagbigay sa kanila, lapit ng lapit sa iyan. Totoo. Grabe. Tuloy natin. Halos nang hindi mo nalalaman. Dahil ang bait mo masyado, being too nice doesn't make you noble. It makes you easy to use. Sabi pa nga nila, wala raw reward ang masyadong mabait. Tama. Dahil the world doesn't reward kindness. At may konting katotohanan yan kung sa madilim na parte mo titingnan. Maging si Kristo na banal at walang kasalanan, ipinako nila sa krus. Hindi ko sinasabing maging masama ka. Ang punto rito, kapag masyado kang mabait, gagamitin niya ng ibang tao para pagsamantalahan ka. Gamitin ka at lokohin ka. Kaya dapat alam mo kung kailan ka tatayo at maninindigan para sa sarili mo. Number 2, self-neglection. Kapag masyado kang mabait, mas uunahin mo ang pangangailangan ng iba kaysa sa sarili mong pangangailangan. Kaya yun talaga. Ko din yan, nakanasan ko din yan. Grabe. Yung tipong hindi mo uunahin sarili mo, tapos yung iba uunahin mo, tapos yung gamit mo, yung mga pinaghirapan mo, sila makikinabang, ay mali yan. Super. Pero nakanasan ko yan dati. Pero tama na yun dati. Hindi na mauulit. Doon pa lang, grabe. Isipin mo, pangangailangan ng iba, ang uunahin mo kumpara sa sarili mo. Mas mahalin mo yung sarili mo. Kasi ikaw yan. Ikaw yung may control. Tsaka ang mga taong ganyan, gagamitan ka niya ng mind game Mahirap kumbaga, makipaglabang ka rin ng mind game sa mga ganyang klaseng tao na yung masyadong abusado. Tuloy natin. Sa huli, ikaw ang nauubusan hanggang sa pinabayaan mo na ang sarili mo. Nag-a-agree ka pa rin kahit ayaw mo talaga. Sumasama ka pa rin kahit pagod ka na. Ginagawa mo pa rin ang gusto nila kahit labag na at mabigat na sa kalooban mo. Hindi mo pa ba nakikita ang ginagawa? Alam nyo, maraming taong hindi na nagsasalta tungkol dito, parang hinahayaan lang nila na kesyo, mo na, ganun naman talaga Opo, maraming ganun. Maraming takot magsalita, maraming takot lumaban pagdating sa ganyan Totoo naman sa panahon natin ngayon, na kahit noon pa. Talagang dapat maging straightforward ka sa kanila. Kapag ayaw mo talaga. Huwag ka matakot mawalan ng kaibigan. Kasi may mas better na kaibigan pa na darating sa iyo. Payo ko lang yan, mga kaibigan. Tuloy natin. Mo dyan, you are neglecting yourself. Isinasantabi mo ang sarili mo para sa kapakanan ng ibang tao na pinagsasamantalahan lang naman ang kabaitan mo. Gumising ka nga. Tinatraidor mo na ang sarili mo nang hindi mo namamalayan. That is not kindness. That is self-abandonment. Kapag patuloy mong ginawa yan, katagalan, madedrain ka ng sobra, mauubos ka ng sobra, at kapag nangyari sa'yo yan, maawa ka na lang sa sarili mo dahil ni isa sa mga taong tinulungan mo at ginawan mo ng pabor, wala sila ngayon sa tabi mo dahil nakuha na nila ang gusto nila and you are stupid enough to allow it. Tandaan mo ito at unawain. Itong sinabi itong Sir Lacan Leo, marami pa rin talagang tao na ganito. Kaya ang lahat na uuwi sa wala. Mga tao, walang-wala ako kasi binigyan ko to. Gusto ko lang siya maging masaya. Pero dati ginawa ko yan. Pero ngayon, hindi na. Hindi na po pwede. Kasi
Talagang tinitik advan ano, na alam nyo kasi mga tao mahilig manakot, Totoo, mahilig manakot. Pero kung dati nangyari sa akin 'yan, tinatakot ako. Ngayon 'di na nila ako matakot na ganyan. Kasi ang una kasing ginagawa nila, tina-target ng isang tao na mga peke mong kaibigan, yang isip mo, pati yang utak mo. Gagamitan kanya ng ng mind game. Kumbaga may panlaban diyan, tapang. Tapang lang panlaban diyan. Pero kung di ka matapang at sinusunod mo yung sinasabi nila, walang mangyayari sa'yo. Tuloy natin. A man who doesn't prioritize himself gets forgotten by others too. Number 3. Why am I here? It's like Sus I'm Maria, Joseph breathing naman na but to. not really alive. My smile hides Himself gets forgotten by others too. Number 3. Difficulty saying no. Isang sakit na ito na makukuha mo sa pagiging masyadong mabait. Mahihirapan ka ng tumanggi o humindi sa tuwing may manghihingi sa'yo ng pabor o kung ano pa man yan. The disease to please everyone is real at maraming hindi na gumaling sa sakit na yan. You agree to plans you don't want, you take tasks you hate, and you give time and energy you don't have. Dahil lang sa hindi mo kayang tumanggi, hindi ka ba napapagod niyan? Na para bang may kapangyarihan silang diktahan ka sa mga gagawin at hindi mo pwedeng gawin? Alam nyo, merong ganyan Banggitin ko na lang yung si Bangag yun. Pasensya na sa salita. By the way, maraming tao ganyan. Maraming hindi umaamin. Kasi kapag umamin, iisipin nila mapapahiya sila. Kahit hindi man nila aminin yan. Pero kapag may isang nagsasabi, mabubuking pa rin ang mga sikreto na mga taong masyadong mabait, na madaling diktahan. Ako, nakanasan ko yan. Totoo. Sino ba naman aamin, no? Siyempre, mapapahiya yan Tuloy natin. Tandaan mo ito. Every yes you give to someone is a no to yourself. Dapat maunawaan mo yan. Kailangan mong matutunang tumanggi ng hindi nag-aalinlangan o nakokonsensya. You must learn how to say no without apology. Dahil kapag tumanggi ka kasi ayaw mo talaga, dyan palang nag-create ka na ng boundaries para sa sarili mo. Boundaries na i-acknowledge at irerespeto ng mga tao kapag pinangatawanan mo ng matagal. So learn how to say no because nice guys avoid conflict but strong men create boundaries. Number 4. Easily manipulated. Aminin na natin ang katotohanan. Kindness without boundaries doesn't inspire respect. Dahil madalas mapagkamalan ng mga tao na ang pagiging mabait ay pagiging mahina. You become predictable. You become passive. An easy target for manipulation. At alam kong alam na ninyo yan. Sanay na kayo dyan. Hindi na yan para isipan pa sa inyo. Baka nga ang iba sa inyo ay ilang beses nang nabiktima ng ganyan. Dahil sa pagiging Totoo. Hindi lang ako, madaming tao nakanasan yan. Pero marami pa rin taong hindi natututo. Kasi yung iba takot talaga magsalita Takot lumaban. Ako ganyan ako dati. Takot ako lumaban. Di subukan nila ako ngayon. Kung kaya nila. Di ba hindi? Di sila makabanat. Never. Kasi yung mga ganyang klaseng tao, yung mahilig manakot na yan, nanghahamon yan mahilig manghamon. Tapos kapag pinalagan mo, magsusumbong sa nanay, sige suntukan nga kayo ng tatay at nanay ko. Maraming taong ganyan Kaya dapat talagang dapat dyan prangkahan mong yung mga peking kaibigan na yan. Mas maganda yung harap-harapan mo silang sagutin Kapag ayaw mo. Ganun salita. Tuloy natin. Dong mabait. Tandaan mo ito. Hindi karangalan ang magpanipula. Alang-alang sa ngalan ng pagiging mabait. Huwag kang magpakamartir. Hindi na uso yan sa panahon ngayon. Walang reward sa pagiging martir. Kung gusto mong maging mabuti,
Magandang hangarin yan. Kung nais mong gumawa ng kabutihan, saludo ako sa iyo. Ngunit yung magpagamit ka na sa mga taong sinasamantala ang pagiging mabait mo, hindi na tama yan. Maglagay ka lang ng boundaries dahil aabusuhin ka ng mga yan. Uubusin ka niyan hanggang sa wala nang matira sa iyo. Ganyan na ang mga tao ngayon. Huwag kang tatanga-tanga at huwag kang magbubulag-bulagan. Gusto mo bang abusuhin ka o respetuhin ka ng mga tao? Nakadepende yan sa uri ng kabaitan na tataglayin mo. Ito sa panahon natin ngayon, tama na. Tama na yung pagiging mabait. Kasi hindi talaga maganda. Ang pangit tingnan. Sa akin, ang pangit tingnan din nun Nakanasan ko kasi yan dati. Nung nakanasan ko, naku po, talagang nakakaimbakas talaga. Masakit din sa akin yun. Siyempre, hindi na naman sa akin, sa iba. Bukod doon, bukod sa masakit, sa yung nakakasakit sa yan sa mind natin at sa kalooban natin, pati sa kaluluwa natin, yung ganyan yung mga ganyang bagay na nangyayari sa iba't ibang tao. Payo ko lang, maging leon ka. Hindi pwede yung lalambot-lambot ka. Tuloy natin. Number 5, losing self-identity. When you are always adapting to please others, you slowly erase yourself. Napansin mo ba, kapag masyado tayong mabait, parang may parte sa pagkatao natin ang napapabayaan natin at kalaunan ay nawawala na hanggang sa dumadating na sa puntong hindi na natin makilala ang sarili natin. Yan ang epekto kapag masyado kang mabait. You become a mirror of who they want you to be, not who you really are. Nawawala na yung totoong ikaw dahil sa ibang tao. Your opinions get quiet, your desires get buried, your values get compromised. At sa pagdagal ng panahon, kapag nanatili kang ganyan, tuluyan mo nang buburahin ang sarili mo nang hindi mo na halos mamamalayan. You will lose your own identity at ang identity mo ay magiging depende na lang sa uri ng taong kaharap mo. Hindi na ikaw yan. Isa ka na lang koleksyon ng iba't ibang tingin sa'yo ng mga tao. Tandaan mo ito. True masculinity is not about pleasing others. It's about standing firm in who you are. Comment, my identity is in Christ. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawang So, lahat naman tayo tinamaan dito sa sinabi ni Sir Lacanleo. Ako okay lang, Sir Lacanleo. Okay lang sa akin yan na matamaan ako ng content mong to para din sa ikabubuti ko ito. Siyempre, para sa ikabubuti ng lahat. Kaya kung ano yung sinabi nitong si Sir Lacanleo, tanggapin nyo. Para sa atin yan. Yan ang magliligtas sa atin. By the way, Sir Lacanleo, saludo ako sa mga content mong yan. Sana hindi ka tumigil. Sana nandiyan ka lang palagi sa tabi namin. So okay guys, sa susunod ulit, magre-review ulit tayo ng iba't ibang